Pag sinabing science, technology, engineering o mathematics, STEM, ano agad ang naiisip ninyo? Mahirap? Pangmatalino? Pambabae ba yan? Sa mga nagtaas ng kilay dyan, pag-usapan natin ito. Bagamat maganda ang ranking ng Pilipinas bilang isa sa mga most gender-equal countries in the world, ayon sa World Economic Forum, hindi pa rin ito ramdam pagdating sa sektor ng science and technology o STEM. Sa mga huling pag-aaral, 3 lamang sa bawat 10 empleyado sa STEM industries ang babae. Nakakalungkot. Kasi wala pa yan sa kalahati. Ano nga ba ang problema? Nandyan ang macho culture kung saan iniisip pa rin ng ilan na mas magaling ang mga lalaki sa STEM. Dahil dito, kulang ang oportunidad sa magagandang posisyon sa mga kababaihan at ang mas malaking sweldo na pupunta sa mga lalaki. Tingin pa rin nila, hindi natin kaya ang mga teknikal o pisikal na trabaho. Makalumang pananaw na ang babae ay para sa iba't ibang mga industriya lang. Pangangalaga o di kaya mga trabaho na may kinalaman sa caregiving, arts, literature, business administration at iba pa. Kahit na unti-unting umaangat ang bilang ng mga female enrollees sa STEM, nauuwi naman sa ibang mga trabaho o karera ang mga graduates nito. Marami sa mga female STEM graduates, di nila alam kung saan mag-a-apply o anong posisyon ang pwede nilang pasukan. Kulang pa rin tayo ng mga babaeng role models pagdating sa STEM. Nandyan po sila, pero marahil hindi nyo lang kilala. Minsan pa nga, mga magulang pa mismo ang pasimuno para ilihis ang mga anak na babae na tahakin ang STEM sector. Ano-ano ang mga sektor ng STEM sa Pilipinas na kailangan ng mga kababaihan? Kulang tayo ng mga female scientists, chemists, physicists, biologists. Sa technology, computer programmers, software developers, information systems manager, information security analysts, database administrators. Pagdating sa engineering, kailangan ng mga babae sa civil, industrial, chemical, agriculture, aerospace, electrical, architects, surveyors at drafters. Sa math, more women dapat. Kailangan ng actuaries, financial planners, investment analysts, statisticians, accountants, market researchers, fraud investigators, data analysts, at data scientists. Alam nyo, STEM workers have the highest entry-level wages, kaya dapat pasukin ito ng mga kababaihan. Kaya't ilulunsad natin bilang UN Women Philippines Goodwill Ambassador ang She STEM Scholarship Awards. Ito ay pagkilala sa mga babaeng estudyante sa kolehiyo na nangangailangan ng suportang pinansyal para ipagpatuloy ang kanilang kurso sa STEM. Ang bawat awardee ay maaring makatanggap ng aabot sa 100,000 pesos kada taon. Makakatulong ito sa kanilang transportasyon, allowance, dorm, lab fees, materials. Ito'y bilang pampatibay loob sa mga masisipag at magagaling nating kabaro dyan na isang araw ay maaari maging astronaut o scientist. Sa mga mapipili, susuportahan namin kayo ng 3 hanggang 4 na taon. Ang kondisyon lang, panindigan at ipagpatuloy ang STEM career. Maaring mag-apply o mag-nominate ang sinuman ng mga deserving STEM college students sa She STEMs Awards. Makikipag-partner din ang UN Women Philippines sa mga state universities at colleges para mahanap ang mga karapat-dapat na estudyante. If you want to help build, push, and amplify women in STEM, please join us. It takes a village to raise Filipinas in STEM. Babae,
Ipakita ang inyong talino at talento sa STEM.